Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yung Kinside sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran Katir. Sa mga hindi pa dyan, is lang. Ngayon pag-uusapan po natin ngayon ng isang bagitong kongresista na mayroong panindigan sa buhay. Dito po si Representative Kiko Barsaga ng Cavite. Kung alam nyo na sinuspended siya ng 60 days or 2 months yun, equivalent 2 months yun. Di ba kahapon, nagkaroon ng pulong. Kasula kung makikita nyo talagang napakalakas pa rin ng strong man pa rin siya, no, si Kiko. Kahit anong ginawa sa kanya, talagang pinanindigan niya pa rin talaga ang kanyang ang kanyang pananindigan sa buhay. Bago tayo pumunta doon sa video ni Attorney Guanzon dahil sa pagtuligsan niya sa mga kongresista, ito, bigyan muna natin ng kaunting litanya si Kiko Barsaga. Kasi, kung mapapansin nyo, tinutulugsan naman siya yung tinutulugsan niya po ang administration, which is totoo naman talaga nangyayari. Totoo po nangyayari ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Totoo talaga yan. Pero yung mga kongresista, pansinin nyo, diba tahimik? Wala silang ginagawa kundi silent. Diba? Nakapagtataka, ang dami-dami nila ngayon pumunta doon sa pumunta doon sa kongreso para bumuto sila ng no or yes kay Kiko Barsaga para suspindihin sa kanyang ethics complaint laban sa kanya. Pero yung mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi nila binibigyan ng pansin. Parang okay lang sa kanila magnakaw, okay lang magnakaw, okay lang magnakaw ng bilyon-bilyon, okay lang sa kanila. Pero yung magsalita against some administration o tungkol po sa katiwalian, bawal sa kanila. Pangit daw pakinggan bilang isang kongresista. Di ba? So ito, panoorin po muna natin yung pagtulog sa kanila ni Attorney Guanzon. Saan na yung kanyang listahan? Ayun. Ito nang kay Attorney Guanzon. Pasok. Video ng mga congressmen at tungkol sa sa suspension ng Ethics Committee at ng House Majority kay Congressman Kiko Barsaga ng Cavite, no? Ano nangyari dyan sa mga human rights defenders dyan sa House? Bigla nakalimutan yung freedom of speech. Dapat balancing of interest, panalo lagi ang freedom of speech. Lalo na pag inside the halls of Congress, na siya mismong dapat ay nagpapatibay ng ating saligang batas. Diba? Ba't naman ganun? Pag ang congressman, si Kiko, ay nagkikriticize kay BBM, tinatawag siyang magnanakaw, o mandurugas, magnanakaw, sususpindi nila. Pero pag si Congressman Puno naman nagsabing gandang lalaki at honest nitong si Martin Romualdez, hindi nila isa-cite for unethical conduct for being biased. Tutang. Ano nangyari dyan sa human rights defender sa House? Hindi ba dapat ikumpara mo naman sa pagkanipis ng balat sibuyas ni Congressman Puno ang konstitusyon na napakapakapal ng ating mga karapatan dyan sa Bill of Rights, abay dapat panalo si Kong Kiko at hindi siya dapat masuspend. Dapat chastise pa nga yan si Congressman Puno. Akala mo naman kung sinong napaka-moral na tao. Ano, Congressman Puno? Halika. Punta tayong luneta, tayong dalawa, live stream. Pakita mo sa akin na ikaw ay you are a moral man. Akala mo naman kung sinong ikaw na... Hindi ka ba immoral? Wala ka bang ginawang mga immoral? Pero sa loob ng House of Representatives, pag freedom of speech,
ang pag-uusapan. Eh, dapat hindi na nga yan iniisip pa. Dapat agad mo nang, kung ikaw ay talagang napasok yun sa ulo mo, tigat-tigat na mga kukote nyo dyan, ang Article 3 ng Konstitusyon, dapat hindi nyo na nga yan pinag-iisipan. Sabihin nyo, freedom of speech yan eh. Ayoko lang yung manner of saying it. Kagaya nung Attorney Commissioner Guanzon, freedom of speech yan, pero ayoko lang yung sinasabi niya, putang ama kayo dyan eh. Oh. You don't like him. That's why freedom of speech does not apply to him. You don't like what he's saying because that's why freedom of speech does not apply to him. Freedom of speech applies only if you like. O ayan. Narinig niya yung pahayag ni, di ba nagigil siya? Bago po natin puntahan kay yung kay Rowena Guanzon, nakalimutan po pala basahin yung litanya ni Kiko Barsaga. Ayun, ito ang kanyang sinabi. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos will be held accountable for his crime. Diba? Ang lupit. Ang sabi niya, hindi pa rin buong-buo niya tinatanggap. Buong puso niya tinatanggap kung ano bang binigay sa kanya ang congressman o sinuspindi siya. Pero hindi pa rin magbabago ang kanyang sinasabi na yung namumuno ngayon sa administration, dapat mayroon siyang tinatawag na accountability, which is totoo naman. 100% po. Totoo. Anyway, doon naman tayo sa sinabi ni Attorney Guanzon, kapag ang tumitira pala ay kaalyado, okay lang sa kanila. Pero kung ang tumitira ay hindi nila kaalyado, kung ano-anong mga ginagawang pambabasto sa kanilang kasamahan sa gobyerno. Bakit noon kay Duterte? Di ba ang dami nang babastos sa kanya ng mga kongresista? Ang daming nang babastos. Lalo-lalo pa yan yung mga makakaliwa. Mga makakaliwa diyan sa sa kongreso. Lalo-lalo pa sino pa yun dati? Lalo-lalo pa yung kongresitang si Castro. Grabe yan, tumilig sa sila kay Duterte. Kung ano ba sinasabi nilang pambabastos. Bakit hindi nila pinailan bakit walang ng ethics complaint doon sa mga kongresista? Kaya sabi dito ni Rowena Guanzon, freedoms of expression. Karapatan mo magsalita talaga. Kita mo, lubog na yung Pilipinas. Yung economy natin sobrang ng bagsak. Sino pa magsasalita dyan ng totoo? Kung lahat po ng mga kongresista ay mayroong pagmamahal sa taong bayan, dapat kagaya din sila kay Kiko Barsaga na kapag mali, mali. Kapag tama, tama. Huwag na niyong palakpakan yung mali at ipilit niyo yung mali na gawing tama. Ang dami dyan po sa kongreso eh. Tapos sila dyan, singing in one song silang lahat dyan. Singing in one song silang lahat dyan. Pag sinabi po yung namumuno, hindi ko alam kung sino namumuno dyan, para lahat po magsama-sama. Sama-sama sila talaga dyan. Hindi na maganda pakinggan. Bagsak na yung ekonomiya. Andun pa rin kayo sa mali. Kaya kay Kiko Barsaga, salute po kami sa iyo at ipagpatuloy mo lang yung pinaglalaban mo. Kasi hindi yan magtatagal, magkakaroon po ng bunga yung pinaglalaban mo. Na sana umunlad yung Pilipinas. So sa ngayon mo mga kawangis ko, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel. Sa mga kapwa ko OFW, masalam and bye-bye muna sa ngayon.